Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Ang bahagi ng binasa natin ngayon ay nangyari pagkatapos ng malaking baha at si Noe, ang kanyang pamilya at ang mga hayop ay nakalabas na sa daong. Naligtas na sila sa malaking baha. Magkakaroon na ng bagong simula ang lahat. Ang Diyos ang nanguna na magkaroon sila ng pagtitipan. Kaya nagkaroon ng tipan ang Diyos at ang tao at ang lahat ng mga hayop. Nangako ang Diyos na hindi na uli mauulit ang malaking baha. Hindi na niya sisirain ang lahat sa pamamagitan ng tubig. Ang magiging tanda ng tipang ito ay ang rainbow, ang bahaghari. Ang bahaghari ay lumalabas pagkatapos ng ulan. Ito'y paalaala sa lahat na mayroon ng kapayapaan ang langit at ang lupa. Hindi na sasaklawin ng tubig ang lupa. Ito ay pangako ng Diyos. Kahit na masama ang tao, at nagkaroon ng baha dahil sa kasamaan ng tao, mananaig pa rin ang kabutihan ng Diyos. Hindi naman nakatulong ang baha, ang parusa ng Diyos sa pagpapakabuti ng tao. Natuloy pa rin maging masama ang tao. Si Noe mismo ay nagsimula ng paglalasing. Pero ang Diyos ang nagbago ng pamamaraan. Babaguhin niya ang tao, hindi sa pamamagitan ng tubig ng baha, kundi sa pamamagitan ng tubig ng binyag. Sa tubig ng binyag, binabago na tayo ngayon ng Diyos. Nagbibigay ng pagbabago ang tubig ng binyag kasi namatay si Jesus para sa atin. Ang tubig na dumaloy sa kanyang tagiliran sa krus, kasama ng kanyang dugo, ang nagbibigay ng pagpapanibago sa atin. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda para sa pagbinyag. Noong panahon na nagsisimula pa lang ang mga Kristiyano. Ngayon, tayo ay nabinyagan na. Ito, ang panahon ng Kwaresma ay nagpapaalaala sa atin ng ating binyag kung ano ang ginawa sa atin
at kung ano ang resulta ng binyag sa atin. Dahil sa binyag, nilinis na tayo sa kasamaan ng mundo. Hindi na dumadaloy ang kasamaan sa atin. Ang Diyos ay nangako na hindi na siya magpaparusa sa pamamagitan ng tubig. Ngunit sa pamamagitan ng tubig, tayo ay kanyang iniligtas. Salamat o Diyos sa iyong pagtitipan sa amin. Sana tuwing makita namin ang bahaghari, maalaala namin ang iyong pangako at magsikap kaming maging tapat sa pagsasabuhay ng bagong buhay na dala ng aming binyag. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.